Hindi sapat na nag-uusap lang kayo sa phone. Kung ako sa'yo, ito na ang perfect na pagkakataon para maging hero ka ng buhay niya. Dapat puntahan mo siya doon at isave siya sa mga problema niya. May i-inlove sa'yo yun. Ang dami mong pinapanood. Alam mo naman alam mong wala siya sa office nila ngayon. Binago ni Cheng Xiangnan ng location ng photoshoot para lang ibuli siya. Hindi siya humingi ng tulong. Ayaw niya sigurong makita ko siyang nagkakaganon. Maganda ang panlabas na appearance ni Cheng Xiangnan pero may tinatago rin pala siyang sama ng ugali. Alam naman niya nung una pa lang na Joyce ang partner ng Bright Series. Kaya required silang i-inform tayo tungkol sa preparation planning. Pero tinuloy pa rin niya. Dapat pagbayaran niya to dahil hindi natin siya sinumbong. Sandali, ba't ka napapasimangot kapag binabanggit ko pangalan ni Cheng Xiangnan? Pansin ko lang sa'yo nung nakaraang launching show. Naalala mo ba yung gabing yon? Nung sinira niya yung design ng damit na gawa ni Fu Fangse, hinayaan mo lang siyang gawin ang gusto niya, di ba? Nung araw na yon, sinabotahin niya si Fangse dahil gusto niyang ipahiya. At ngayon naman, sumama na si Fangse sa Don Juan. Kaya kapag nanahimik ka pa rin dyan, pag nagtuloy-tuloy pa to. Gusto niyang mapalapit kay Litang. Naiintindihan ko yun. Alam mo, tingin ko di pa rin nawala feelings mo sa kanya. Alam mo, hindi kita maintindihan, ha? Kanina ko pa talaga kumakampi sa kanilang dalawa. Oh, huwag mo sabing dito ka natulog. Aalis na ako, babe. Basta promise kumain ka on time. Okay, babe? Babalik din naman ako agad. Sige, see you soon. Sige, mag-iingat ka. Yes, babe. Thank you sa surprise mo kagabi, ah. Saan ka pupunta? Ano bang gusto mo, Mr. Lee? Masaya bang makipagtaguan? Hindi mo ba alam na hinahanap ka naming lahat buong araw kahapon? Siguradong may valid reason ka kasi kung hindi... Kundi puputulin niyo yung agreement, yun ba? Ang galing mong umarte. Artista ka ba? Ba't di ka nalang umamin? Nagtatanga-tangahan ka pa. Handa ako sa mga ibabato niyo sa akin. Haharapin ko yun isa-isa. Fu Fangse. Tama na yan. Pangsa, sorry ha. Alam kong hindi na dapat kita inutusang dalhin sa akin yung mga damit. Na-offend ka yata. Pero di ko talaga alam na yun yung plano ni Oweya. Kung nagalit ka dahil doon, ako na sisihin mo. Kung gusto mo akong isabotahe, gawin mo lang gusto mo. Nandito lang naman ako, wala akong pakialam sa'yo, pero hindi mo naman nakukuha ang gusto mo. Eh ano bang gusto mong palabasin? Wala akong gustong iparating. Tuloy niyo lang yung drama niyo. Hoy! Staff member ka rin namin, di ba? Anong mali kung mautusan ka nila? Huwag kang mayabang. Litang, ayusin mong pananalita mo sa akin. Huwag kang magbalaki dyan. Naiinis ka pala dahil ginawa kang assistant. Hindi mo ba alam na dahil sa sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo at sa kayabangan mo, isama mo pa yung pride mo? Hindi sila nakapagtrabaho. Paano mo babayaran yung nasayang na oras nila? Okay, fine. Huwag mo akong bayaran. I-suspend mo ako. Bahala ka. Kahit ano, manahimik ka lang. Babe, huwag ka na magalit. I'm sorry, kasalanan ko naman. Dahil sa akin nag-aaway kayo. Joyce bang nagdesisyon na palitan yung photoshoot location ng last minute? Huh? Si Oweya. Sabi niya kasi yung venue raw na napili nung una, masyadong maliit. Sabihin mo sa kanya, mag-usap kami. Huwag mo akong bayaran. I-suspend mo ako. Bahala ka. Kahit anong manahimik ka lang. Pag nag-explain ka ba, Fu Fangse, kamamatay mo ba? Lagi na lang akong iniipit mo dito. Mr. Lee, pinatawag mo raw ako?
By the way, pinaschedule ko na po yung photoshoot session. Ang sabi po ni Miss Cheng, okay lang basta makatulong siya sa atin. Ayoko nang mangyari pa ulit yung nangyari kahapon. Hindi na po mauulit. Ako na pong bahala dito. Sobrang busy ko lang po talaga nung isang araw. Kaya nakisuyo ako kay Fangsa. Hindi ko sinasadya. Ako po ang may kasalanan nun. Alam ko rin pong sikat na designer si Fangsa. Kaya kung mautusan siya na parang assistant, magagalit talaga siya. Buti na lang po, girlfriend niya si Miss Cheng. Kasi kung hindi po, baka mas nagkagulo-gulo pa kami lalo. Hanga nga ako kay Miss Cheng eh. Napakabait niya. Sabihan niya ba si Fangse tungkol sa last minute na paglilipat niya ng photoshoot location? Oo naman, sir. Importante yung shoot na to. Paano ko makakalimutan sabihin sa kanya? Tinawagan ko pa nga siya nung nalaman kong hindi siya dumating. Hindi ko nga rin po alam kung bakit, pero hindi ko siya makontak. Kilala ko magtrabaho si Fu Fangse. Hindi siya basta-basta uma-absent lang sa trabaho. Kahit pag-aano niya kaayaw yung pinapagawa ng katrabaho niya sa kanya, hindi niya gawain niya. Sir, baka naman Nandito po na si Fangse sa Don Juan, kaya katim na natin siya. At veterano ka na rin dito. Kaya sana naman itrato mo ng tama ang mga katrabaho mo dahil kasama rin sa trabaho mo yan. Oo naman po, sir. Alam ko naman po yon. Hindi ko po siya binubulit, pinapahirapan. Mali po niya yon dahil hindi siya sumipot. Kayo po. Pinagsabihan niyo po siya, di ba? That is none of your business. Wala ka na dapat pakialam doon. Mas pinili ni Fangse yung pride niya, kaya binastos niya ako kahapon. Kaya dapat ko lang talaga siyang pagsabihan. Hindi mo ba ginawa ng maayos sa trabaho mo, kaya nagkadali sa photoshoot? At kaya kita pinatawag para pagsabihan. At isa pa, kapag ginawa mo pa ulit tong ganitong klaseng kalokohan, lalong-lalo na sa trabaho, maghanda ka na. Dahil ipapakuha ko na sa iyo yung last paycheck mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Naiintindihan ko po. Kung wala na po, aalis na po ako. Hello? Oh, Hanshin. Tingnan mo yung sarili mo. Sa nakikita ko sa mukha mo, parang gusto mong makapatay ng tao. Parang dun ka lang kakalma. What a coincidence. Oo nga eh. 40 minutes kitang inintay dito. Paano mo naman nalaman na pupunta ako dito? Nakutuban ko lang. Magaling ako sa bartending, kaya gusto ng mga tao ang drinks na ginagawa ko. Totoo ba yung sinasabi mo? Katulad na lang nung nakita kita sa show mo noon. Na-attract ako. Sa head office ako inassign. Kaya si Haura na magmamanage ng kumpanya simula ngayon. Napagdesisyonan na yung pag-upo niya sa pwesto. Siya na ang papalit sa posisyon ko. May butas yung blouse mo. Hindi naman talaga ako nag-overtime kahapon. Ang totoo niyan, Fangse. Ako ang #1 fan ng Pansy. Nandito ako para tulungan ka matupad ang pangarap mo. At kung matumba ka man, ako ang sasagip sa'yo. Kaya gawin mo lahat ng gusto mo. so hindi pala ako pwedeng tumaba. Kasi mahihirapan kang saluhin ako. Oo. Kaya magpapahid ka palalo. Patingin nga niyan.
Fangse, ako ang number 1 fan ng Pansy. Nandito ako para tulungan kang matupad ang pangarap mo. At kung matumba ka man, ako ang sasagip sa'yo. Kaya gawin mo lahat ng gusto mo. 是太突然了，我甚至怀疑我看到的你是不是真实的。这一次我不知怎么了，轻易的相信当时的感觉，连自己都不认识自己了。还是说服自己，顺其自然就是最好的。走下去，不知方向在哪里。这一程下一秒，有没 Hindi mo na ba 有 kayang bilisan? 的风景？走下去，不计较终 Eh, bakit hindi ikaw ang tumakbo? Teka, para sa akin yung tubig na yan ah. Pagod ka na ba? Hmm. Okay, imamassage kita. Ayoko, kantahan mo na lang ako. Ako kakanta? Anong gusto mo? I love you with all my heart. Hindi ko yun alam. Kakanta ka o hindi? Anong kanta ba? Dali na kasi. Di mo na siguro ako love. Eh ano kaya kung don't say goodbye when we part ways? When you love someone, you have to be strong. And I will always be. Salamat. 我甚至怀疑， Okay, 我看 smile. 到的你是不是真实的？这一次我不知怎么了， Nakita ko rin. 轻易的相信当时的感觉，连自己都不认识自己了，还是说服自己。顺其自然就是最好的。走下去，不知方向在哪里。 Nasaktan ka ba? 这一程下一秒，有没有我要的风景？走下去，不计较终 Fu 点 Fangse, 在哪里。 matagal na kitang hindi nakikitang masaya. 途是你陪我走过这一程的爱。 So hindi pala ako pwedeng tumaba. Mahihirapan kang saluhin ako. 不知道方向在哪里，这一程下一秒，有没有我要的风景？走下去，不计较终点在哪里。只要沿途风景。 有你陪我就会安心，有你陪我就会安心。 O bakit hindi mo kasama ngayon yung bago mong boyfriend? Ano pang ginagawa mo dito? Kunwari ka pa eh. Aba, himala. Hindi ka namimili kung sino makakatrabaho mamayang gabi. Mr. Lee. Ang kadiri mo naman! I believe he created a new hybrid of the blood orchid, extracted a serum from it, and that the serum works. Alam mo, may kutob ako. Feeling ko may feeling si Mr. Lee. Kay Fu Fangse. Bakit? Ano bang nakita mo? Di mo ba nahalata? Nitong nakaraan lang, kahit ano pang gawin natin kay Lily, walang pakialam si Mr. Lee. Pero ngayon, napakaliit na bagay lang naman ang ginawa natin kay Fu Fangse. Pero galit na agad yung boyfriend mo. Ang
malala pa itong si Fu Fangse. Sinigawan niya si Mr. Lee sa harap ng lahat. Nagbingi-bingihan lang siya. Ni wala nga siyang pake. At parang nai-enjoy niya pa na ginaganon siya ni Fu Fangse. Yun lang pala. Akala ko nagtago ka dito para gumawa ng resignation letter. Yun naman pala, application letter lang. Di ba dapat busy ka? Bakit hanggang dito sinusundan mo pa ako? Hindi ako kasing busy mo na hanggang sa dilim nagsusulat ng pasikretong letter na wala namang kwenta. Nag-check ako ng inventory. Oy, oy, oy! Bakit mo binubura? Mukhang ayos naman ah. Lumayas ka dito, hindi kita kailangan. Para kay Uway at itong ginagawa kong report. Hindi para sa'yo. Eh ako rin naman ang mag-a-approve niyan kung sakali. Ang kulit mo talaga. Oh, bakit bigla pa nagbago isip mo? Kung alam ko lang nung una na effective pala yung warning ko sa'yo, edi sana Huwag kang pala. masyadong assuming. Hindi mo ako matatakot sa mga pinagsasasabi mo dyan. Late dumating yung mga sample garment. Hindi ko kasalanan yun. Sorry, may trabaho pa ako. Aba, sumasagot ka pa ah. Sige, maging assistant ka na lang dito ng 5 taon. Take 5. Take 5, take 5. Anong take ang pinagsasasabi mo dyan? Merong nagsabi sa akin na kung yung 5 minutes daw pakiramdam mo tumatagal ng 5 years, huwag mo pa rin sayangin. Tama nga yung sinabi niya. Excuse me, Mr. Lee. Fashion designer ako. Ang gusto kong trabaho yung related naman sa designing. Magsasabit ako ng formal request kay Uweya. I hope you understand. Mr. Lee, sana i-consider mo. Wow ha? May sakit ka ba o maling gamot ang nainom mo? Nananaginip ba ako ngayon? Sino ba yan? Huwag mong sabihin sa akin yung boyfriend mong boy next door ang nagpabago ng isip mo. Nakakabilib naman siya, no? Dahil nabago niya yung puso mo kasing tigas ng bato. Huwag mo na nga akong pinakikialaman. Nakapag-desisyon na ako, Fangse. Bagay na sa iyang posisyon mo ngayon. Kaya ituloy mo na yung trabaho mo ngayon. Pero may rules ang company na dapat sundin. Huwag mong kalimutang isubmit yung report mo. Kailangan ko na yung file bukas. Ilagay mo rin doon kung bakit nawala ka ng isang buong araw at kung bakit na-late yung sample garments. Pati kung anong ginawa mo, sinong kasama mo, isama mo na rin yung pagpunta mo sa banyo at tissue na ginamit mo. Basta lahat-lahat ilagay mo na doon. Meron kasing nagsabi sa akin dati, kung yung 5 minutes daw, pakiramdam mo tumatagal ng 5 years, huwag ko pa rin sayangin. Ang galing naman talaga. Ang hirap, no? Huwag magsayang ng oras. Oo nga naman. Hoy. Hoy, Fangse! 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 Kailangan ko pang isipin kung ilang tissue na gamit ko. Fangse naman! The number you have dialed is unattended. Please try again later. Nasaan kaya si Lita ngayon? Sabi ni Weya, magkikita daw sila ni Hanshan. Dapat tapos na ngayon yung meeting nila. Fangse! Ano ka ba? Hoy, Fangse! Ano ba?
ka ba? Bakit ka tumatakbo kung wala kang makita? Oh, Sabi ko na nga ba, hindi mo ako basta iiwang mag-isa. Ang dilim-dilim dito. ano ba? Bitiwan mo nga ako. The number you have dialed is unattended. Please try again later. Wala kang night blindness. Bulag ka lang talaga. Pumunta ka sa dilim eh. Alam mo kung nakakakita lang ako, di pinatay na sana kita. Pinatayan mo ako ng ilaw at sinaratuhan. Gusto mo ba talaga akong pagtripan? Eddie, sorry. Okay ka na? Aalis na ako kung tapos ka na. Sandali. Ayusin mo yung pagsulat ng request mo, ah. Eh di ba ni-reject mo na agad? Ang OA mo naman, hindi ko ba nakakaintindi ng hindi? Worried lang ako na baka magdala ka pa ng kalokohan sa ibang tao. Tsaka isa pa, i-consider ko yung request pag-submit mo. Umalis ka na dito. Lumayas ka na! Wisit. Ikaw lang ang kilala kong nakakabwisit. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ikaw lang ang kilala kong nakakabwisit. Di ako katulad mo. Buti na lang talaga at nakonsensya kang bumalik dito. Ba't ka nandito? Kailangan ko kasi ng pera. Tinatawagan kita kaso hindi ka sumasagot. Kaya pumunta na lang ako dito. Ang ganda ng bahay mo, anak. Bakit mo binago yung lock? Ayaw mo bang manakawan o ayaw mo lang makapasok ako? Sinira mo yung lock ko? Ano bang gusto mo? Naubos ang pera ko sa stock market. Kailangan ko ng 8 million. 8 million lang naman, anak. Wala akong ganyan kalaking pera. Ako na nga nagbibigay sa'yo ng panggastos mo buwan-buwan tapos nangihingi ka pa ng... Ma! Wala ka namang alam sa stocks. Bakit nag-invest ka pa? Wala ka ng pera? Ikaw mauubusan ng pera? Sikat na model ka, di ba? At magiging asawa mo ang may-ari ng Lee Jewelry. Tapos sasabihin mo ilang milyon lang, wala ka? Sa tingin mo maniniwala ako wala kang pera? Ma! Anak mo ako, di ba? Bakit pera ko lang ang gusto mo? Oo nga, alam ko namang anak kita. At hanggang ngayon ay naalagaan pa rin kita, hindi ba? Kaya huli na para sabihin mo pa sa akin yan. Wala ka ng pera, di ba? Sige, kukunin ko na lang muna tong mga alahas mo dito. Ma, hindi mo pwedeng kunin yan! Huwag mo ako pakikialaman dito! Binubwisit mo lang ako lalo! Alam mo ikaw, wala kang utang na loob sa mga magulang mong nagpalaki sa'yo! Huh! Wala ka nang ibang ginawa kundi tiisin lang ako! Ma! Ako ang pinakamaswerteng nanay. Pag nakita nila yung anak ko, hindi na nila ako matatalo. Siguradong luluwa ang mga mata nila sa inggit. Dahil anak ko ang celebrity endorser ng Lee Jewelry Collection, hindi ba anak? Ha? Ma, bakit ka nandito? Hindi ba matagal nang nakipaghiwalay sa'yo ang anak ko? Ang kapal na mukha mong magpakita. Tigilan mo na nga yung pag-iilusyon at kasusunod sa kanya. Bakit ka nandito? Sana, alam kong gusto mo to kaya binili ko para sa'yo. Magtiwala ka sana. Pinapangako kong ibibigay ko ang buhay na gusto mo. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, ha? Tama na!
Ako nakakausap. Wala na sa uso yung bracelet na yan. Auran, hindi mo kayang ibigay ang buhay na gusto ko. Kakayanin ko lahat. Gagawin ko lahat para yumaman. Para mabigay ko ang gusto mo. After 10 or 20 years, baka puti na buhok ko bago ka pa yumaman. Mawawala ng halaga yan sa akin. Dahil lang sa bracelet, sasabihin mong hindi kita kayang pasayin. Pipiliin mo ang kayamanan kaysa sa atin. Oo. Kung wala akong pera, wala rin akong future. Kaya hindi ako magiging masaya. Noong una, buong akala ko, mapapakain ako ng pag-ibig na yan. Ang kailangan ko, pera para mabuhay. Akin na nga yun. Tigilan mo na yung kakahawak sa cheap na bracelet na yan. Bakit ba hinahawakan mo pa yan, ha? Kadiri yan! Hindi bagay sa'yo yan! Tama na yan! Huwag ka nang lalapit sa anak ko dahil mahirap ka lang. Huwag mo naman masyadong ipahiya ang sarili mo. Bakit hindi mo naman sarilihin ang pagiging mahirap mo? Inadamay mo po tong anak ko. Wala ka namang pera o malaking sweldo, kaya kahit magtrabaho ka, hindi ka pa rin kikita ng malaki. Bakit ko hahayaan mabuhay sa hirap ang anak ko? Alam mo, umuwi ka na lang sa bahay nyo, tapos tumingin ka sa salamin. Isama mo na yung chip mong diamonds, tapos huwag ka na magpakita pa. Tama na yan! Umuwi na tayo! Halika na! Xiangnan? Bakit ngayon ka lang dumating? Tahan na, tama na yan. Nagkausap na kaming dalawa ng mami mo. Tingnan mo, dala ko dito lahat ng mga alahas mo. Tama na, huwag ka nang umiyak. Ayusin mo na yung mukha mo. Teka, binigyan mo ba siya ng pera? So bakit naman niya ibabalik? Hindi mo siya pwedeng lagi pagbigyan. Ano, pinilit ka niya para bigyan mo siya? Ano mo kasing kasalanan ko sa mundo? Bakit pa kasi ganyan ang mami ko? Okay lang yan. Hindi kaya malaki yung utang mo sa akin sa past life mo. Kaya dinala ka sa akin ngayon para magbayad ng utang. Desperado na siguro mami mo kaya dumating na siya sa ganito. Mag-dinner tayo kasama siya next time, okay lang? Hindi ka dapat nagtatanim ng galit sa kanya. Tita, hindi ko kaya nang wala ka. Ikaw na lang ang meron ako. Ikaw lang talaga. Di tayo makakapili ng magulang. Pero may choice tayo para pumili ng magiging buhay natin sa future. Yung problema mo, kayang-kayang sagutin ng pera. Di tulad ng sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pareho lang tayong nahihirapan. Tayong dalawa lang ang magtutulungan. O nga pala, yung villa mo ba, naka-ready na? Nakalipat na ako doon ng isang araw lang. I'm happy for you. Gusto ko ring tumira doon kasama ka. Ayoko nang tumira dito sa bahay na to. Baka kung ano pang gawin sa akin ni Mama. Kung titira tayong dalawang magkasama, siguro naman hindi na tayo masyadong guguluhin. Magpapakasal na rin naman tayo, di ba? Di ba? Kasi nagkausap na nga kami ng mami mo, di ba? Sinabi niya na sa akin na hindi niya na ito uulitin. Ang gusto ko kasi sana bago tayo ikasal, magka-personal space tayo. Kasi kung hindi, baka mainis ka lang sa akin. Baka sa akin ka naiinis. Personal space ba talaga gusto mo? O
O gusto mo na akong palayasin sa buhay mo? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Wala ka namang pakialam tungkol sa kasal natin eh. Parang ako lang ang excited sa ating dalawa. Ako lang ang nag-aasik-aso. Masyado lang ako naging busy nitong nakaraan. Alam mo naman siguro yun, di ba? Ayan ka na naman eh. Palagi mo na lang sinasabi yan. Litang, wala ka naman talagang paki sa kasal natin eh. Ginagamit mo lang ako para umiwas sa mga babae. Paglalaroan mo lang sila pag gusto mo at pag ayaw mo, sasabihin mo ikakasal ka na. Sino ba talaga ako sa'yo, ha? Ayoko sa lahat yung masyado akong binabakuran. Alam mo naman yan. Una pa lang sinabi ko na sa'yo na ayoko nun, di ba? Kaya kung hindi mo kayang tanggapin... Anong meron kay Fupang Sa? Kung hindi dahil kay Fupang Sa, hindi ka magkakaganyan. Bakit mo siya dinadamay? Galit ka lang, kaya mo yan nasabi. Kunwari na lang, hindi kita narinig. Hindi ko kaya magkunwari, hindi ako nasasaktan! Litang, ilang taon na tayo magkasama. Mabait naman ako sa'yo, di ba? Sabihin mo sa akin kung anong pagkukulang ko. Gusto lang naman kitang makasama sa bahay. Kahit minsan man lang maramdaman din kita. Bakit kailangan mo pa magkunwaring gusto mo rin ako makasama? Pero kung si Fang Sa yan, magmamakaawa ka pa. Ayokong makipag-away sa'yo. Kumalma ka na lang muna. 谁在身后？幸福向左还是向右？如果时光可以倒流，你是否为我放弃所有？然后幸福快乐一起颤抖交换温柔，我可以忘记了所有。 记住你的双手，你的右手，那种温柔是因为我知道永久。如果时光可以倒流，你是否为我放弃所有？然后幸福快乐一起颤抖交换温柔，我可以。 记住你的双眸，记得你的右手。 Ano, ganyan ka na lang? Magmumukmo ka na lang? Tumayo ka na dyan. 是因为我知道永久。 Tigilan mo nga yan. Bakit nandito ka? Sabi ko tama na yan. Narinig mo lahat, di ba? Buong akala ko na nakawan yung bahay ko. Yun pala, naghahanap lang ng pera si Mama. Si Litang naman, walang pakialam sa akin. At si Mama mukhang pera na lang laki. Ano pang magagawa ko kundi uminom na lang? Hindi masasagot ng pag-inom yung problema mo. Dahil bukas, poproblemahin mo pa rin yan. Huwag mo akong pakialaman! Hindi kita pinapakialaman. Shangan, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo mula noon pa. Kung gusto mong may magtiyaga sa'yo, dapat mahalin mo siya ng buong buo. Di mo dapat ginawa yung kay Fang Sa. Huwag mo siyang idamay sa lahat. Hindi yan paraan para mag-stay sa'yo si Litang. At yung relasyon mo sa mami mo... Manahimik ka nga! Huwag kang umasta dyan na kaya mo akong pagsabihan dahil lang mag-ex tayong dalawa. Matagal ko na kanalimutan ang lahat tungkol sa'yo. Magkaibigan na lang tayo ngayon. Kung inisip mo, ngayon, nasa tuwing naaalala mo ako, nahihirapan ka lang. Kalimutan mo na lang lahat ng mga sinabi ko sa'yo.
Hindi naman okay buhay ko. Walang paki sa akin si Litang. Iniwan kita nun, di ba? Pero wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Napakasama ko at wala akong kwentang babae. Kaya tama lang yung maranasan ko lahat ng to! I'm sorry. Shangnan, alam kong gusto mo to kaya binili ko para sa'yo. Magtiwala ka sana. Pinapangako kong ibibigay ko ang buhay na gusto mo. Ayokong makipag-away sa'yo. Kumalma ka na lang muna. Dahil sa'yo, nawala ang tunay na nagmamahal sa akin. Litang, paano mo nagawa sa akin to? 走下去，不知方向在哪里。这一程下一秒，有没有我要的风景？走下去，不计较终点在哪里。沿途是你陪我。走过这一程的安心，走下去。Ayan ka na naman eh. Palagi mo na lang sinasabi yan. Litang, wala ka naman talagang pakisakasan natin. Ginagamit mo lang ako para umiwas sa mga babae. Paglalaroan mo lang sila pag gusto mo at pag ayaw mo na sasabihin mo, ikakasal ka na. Sino ba talaga ako sa'yo, ha? Anong meron kay Fupang sa... Kung hindi dahil kay Fupang sa hindi ka magkakaganyan. 只要沿途风景，有你陪我就会安心，有你陪我就会安心。Totoo pala. Stakeholder nga talaga siya ng NSH. Akala ko hindi. Hello? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Ben. Good morning, Fangse. Good morning. Himala, bumati siya. Mas maganda ba ako ngayon?
Totoo ba? Good morning, Fangsa. Good morning. Isa pang kape. Ito rin. Okay, sige. Okay na. Salamat. Para saan yan? Umayos ka nga. Alam mo yan, hindi ka naman newbie dito. Huwag kang magmaang-maangan. I-edit mo yung sketch. Di ba pinagbigyan ka na? Pumayag si Mr. Lee sa request mo. O ano? Nang agaw ka na nga ng boyfriend, tapos ngayon gusto mo namang agawin yung pwesto ko? Tatanungin kita ngayon. Gusto mo bang magsimula ulit tayong dalawa? May panahon pa ba? 6 na taon kitang hinintay. Bakit hanggang ngayon mahal mo pa rin ba ako? Natutuwa lang siguro ako dahil nakikita ko napaka-talented niya. Ano ba ginagawa mo? Ang dami-daming upuan dito, oh! Bulag ka ba? Hindi lang ako masyado makakita sa dilim, pero hindi naman ako bulag.是因为我知道永久。